kung nagpapalaki doon sa mga bata, ay may kakayanang turuan sila ng ganyan. Ang worst case pa nga, di ba? Oo. Ilaligtas ang bahay mismo, ang tahanan mismo. Kasi minsan doon nangyayari yung ginagalaw sila ng mga kasama nila sa bahay, di ba? Oo. Correct. So, kailangan talaga tulungan. Hindi na lang pwedeng magulang lang o sa tahanan lang. Kasi hindi na nga ganun ang realidad ngayon. So, dapat sabayan. O kung nasaan ang kabataan at kung kailan nila naisin na gusto kong matuto, Nandun tayo. Nandun tayo. So, Oo. yung internet, magandang yan. Oo. On the web. At ngayon, alam mo, marami nakikinig sa atin ngayon, ha? Oo. Pagkikin natin. Gusto ko lang balikan si Emily. Emily, kasi may binanggit ka kanina tungkol doon sa sinasabi mo, yung mga magulang. Kasi minsan, kapag hindi rin naturuan yung mga magulang, diferensya rin yan, di ba? So, meron ba kayong ginagawa para sa mga magulang naman? Yun nga po yung ini-encourage namin ngayon, pati sa mga partner NGOs din po namin, na habang po tinuturuan natin yung mga kabataan, yung mga magulang din po mismo dapat na i-educate. Kasi po minsan, yung mga bata, nagiging masyado silang curious nga dahil masyadong mahigpit yung magulang. O minsan naman, yung mga magulang yung nagpa-prevent sa mga kabataan to get information. So, ini-encourage po namin yung mga NGOs na partners namin at saka kung sino pa yung may ibang kaparehong advocacy na magkaroon din ng mga programa para sa ating mga magulang dahil ang ibang magulang po gusto nilang i-educate yung kanilang mga anak pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Dahil po, kahit po mismo yung mga magulang na kasama namin sa advocacy, hindi po naging madali para sa kanila yung pagpapaliwanag sa kanilang mga anak. Okay, sandali lang ha. Tayo ay magbibigay muna ng paalala dito sa ating himpilan. Okay, bibitaw ha? Po. STD at HIV. Ngunit ayon sa WHO at health organizations ng mundo, isa lamang ang natatanging paraan upang huwag mahawakan ng HIV o AIDS virus. Makipagpalit lamang sa isang kapareha o partner. Gumamit ng proteksyon laban sa HIV. Tumawag sa Positive Action DOH 484-0854 Okay, balik tayo sa ating program. Yan po ay paalala sa atin ng The Forum for Family Planning and Development at of course kasama natin ang kakampi dyan. Okay, balik tayo sa ating program. Emily, saan ba ako naiwan sa'yo? Kasi may nag-text dito, sinasabi from Corinne. Sabi niya ay willing naman daw yung ibang mga parents pero papaano sila makaka-access sa inyo? Ayun po. Yun pong mga contact numbers, Ako po, marami po akong contact numbers ng aming mga partners, pero hindi ko po elaborate yan lahat. Pwede ko pong iiwan yung aking contact number, or email address po. Pwede po silang makipag-ugnayan sa akin at i-refer ko po sila dun sa iba't iba naming partners. Dahil bawat partner po namin, meron po silang mga tinatawag nating field, na tinututukan, yung out-of-school youth, in-school, parents, so pwede po sila doon. So, para po dun sa gustong makipag-ugnayan sa aming mga partners na NGOs katulad ng FAD, ng A4Y, ng Remedios States, pwede po silang tumawag sa akin sa 901-0331 or mag-text po sila 0917-859-3531. Ulitin natin, Emily. Apo, yung text po 0917-859-3531. 35 Ano? 3531 po. 31. Apo. So, ang ating landline, meron ba kayong landline? Opo, direct line ko po yun, 901 901 03 03 31. 31. Opo. Okay, mga kababayan, dyan po ninyo, Cory, kung nakikinig ka, ang number is 0917-8593531. Yan po ang cellphone number ng ating si Emily. Opo. At ang landline nito ay 901-0331. Okay. So, Kung naman pong mag-internet, pwede niyo po akong email sa albano@unfpa.org. UNFPA. .org.
Okay. So, yan. So, ibig sabihin nito, siguro makipag-coordinate na lang sila sa iyo, ano? Opo. Lalo na sa mga schools. Opo, kahit po sa mga schools at kung sino man po yung interesado no na magtumulong sa pag-educate ng ating young people, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin at tutulungan po natin kasama ng ating mga partners. Pero gusto ko lang balikan, Emily. Opo. Itong, ang hirap ng pangalan mo, Emily. Bilang isang youth advocate, ano, Opo. siguro nasa iyo yung pagkakataon na para masabihan mo yung ating mga youth. Opo. No? Bigyan mo sila ng mensahe dahil yung iba talaga uhaw na uhaw sa mga iba't ibang information no? Opo. So nasa iyo yung pagkakataon bago ko kausapin si Dino. Opo. Okay, go. So, unang-una po sa aking mga kapwa kabataan na nakikinig, unang-una karapatan po natin na magkaroon ng access sa mga information at saka services. So, dapat mag-demand po tayo na ma-realize yung mga rights natin na yon. Pangalawa, maging bukas po tayo. Kung hindi man po natin kayang makipag-usap sa ating magulang, siguraduhin natin yung mga taong nakakausap natin, yun yung mga taong makapagbibigay sa atin ng tamang impormasyon at maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na nakukuha natin. At panghuli, tandaan natin na bawat desisyon na ginagawa natin, hindi lang yon para sa sarili natin, kundi bawat isa sa atin may epekto sa ating community dahil tayo yung pinakamalaking asset ng ating bansa. Hindi for the future, but for the present. So, masyadong malaking economic cost pag tayo mga kabataan ay hindi nagkaroon ng magandang buhay dahil sa mga maling desisyon na nagawa natin. Meron man tayong magulang o wala, katulad ko po, hindi po ako nakatira sa magulang ko for the past 6 years. But then, desisyon po natin yon ultimately. So, hanapin po natin yung mga taong tamang-tamang makakatulong sa atin, mga organisasyon, at habang tayo po ay may pagkakataong makapagpangalap ng mga impormasyon, huwag po tayong tumigil na hanapin yung mga tamang impormasyon na yun at tulungan po natin na ma-educate yung ating kapwa kabataan. Okay, para naman sa ating paborito si Kuya Dino. Kuya Dino, ano ngayon ang ginagawa natin as UNFPA at isang advice ka rin, ano? Ano ngayon ang gagawin nating hakbang para, well, yun nga yung mga sinasabi natin, pumunta tayo sa grassroots level, ibigay yung mga dapat talagang tumpak na information, at pumunta tayo sa mga kabataan, komunidad, bahay, at yung mga magulang. So sa inyo, ano mga hakbangin na ginagawa nyo na ngayon? Since gusto nga ako, particular sa akin, gusto ko tayong magkaroon tayo ng internet, itong information na bibigay natin, itong ARH. So, ano yung mga hakbang na gagawin natin? Ano yung mga gagawin ninyo? Isang konkretong ginagawa namin ngayon, actually binanggit ko na to kanina, is talagang itaas lang yung ipaalam sa madla yung issue na to. Kasi nga habang hindi kukunti ang nakakaalam, maaaring may mga desisyon ang gobyerno o yung mga iba pang sektor na imbis na binibigyan natin ng tamang impormasyon yung kabataan, lalo nilang itinatago, no? So, Correct. natin ng ignorance gusto natin bawat desisyon ng kabataan, lalo na ay nakabatay sa information, informed choice, no? Tamang impormasyon, tapos siya mismo nakakapag-desisyon dahil dun sa tamang impormasyon na yon, hindi dahil sa kawalang alam. Tapos may gusto rin akong i-share kanina, isa sa mga partners namin, merong text messaging, no, na araw-araw pag nag-subscribe ka dun sa kanilang text messaging na yon, bibigyan ka ng informasyon tungkol sa reproductive health. Halimbawa, papayuhan ka paano tanggi